Ngayon, sa tinagal-tagal ko dito sa Manila, sabihin natin 40 years, ngayon lang siguro ako sasakay sa rescue team ng NDRRMC. Tapos, ayan, may mga pulis na nakaantabay kasi nga halos 3 hours mahigit na kami dito. Siguro halos magfo 4 hours na kami dito sa may tropical, sa Santa Lucia. Wala kaming masakyan. Tapos yung mga jeep, ang singil ng mga jeep, 100 pesos. From Santa Lucia, papunta ng Taytay. Tapos yung mga motor, ganun din. Tapos yung taxi, from Santa Lucia hanggang Junction, 350. Tapos hindi rin naman pala sila makakatawid kasi sobrang taas ng tubig. Ang iba, sinasabi nila hanggang liig daw yung tubig dito sa Junction ay sa may Vista Verde, parang ganun kasi dito nga kami dumaan. Tapos ang iba umiikot hanggang Antipolo. Sabi namin hindi na kami sasakay, gawa na galing na nga kami ng Antipolo kasi nga meron dapat kaming mediation ngayon pero lang hindi kasi sila nag-update kaya wala kaming choice, kaya pumunta pa rin kami sa Hall of Justice. Tapos automatic pag sinabi nila na cancel lahat ng appointments, umuwi agad kami. So, dumating kami ng Santa Lucia, mga alas 7. Siguro nakasakay kami dito sa rescue team na to ng mga 11 o'clock na. Kasi sobrang dami-daming tao, tsaka ang daming nadukutan kanina dun sa pilan. Kaya medyo sumalisi kami. Tapos, ang gasolinahan dyan sa tabi ng Robinson, dahil sobrang ihing-ihi na nga ako, yung clean fuel ba yan? Gusto ko sana mag-CR kasi lang ayaw nilang pumayag kasi kailangan daw ng VIP card. Tapos merong mariwasa dyan. Gusto sana kami papasukin ng guard kaso lang yung CR daw kasi nila nasa office. So, tinuro niya kami sa Sogo Hotel. So, doon pa ako nakaihi sa Sogo Hotel kasi nga ayaw pumayag ng gasoline station na mag-CR. Isarado pa kasi yung Robinson. So, ayan, grabe ang taas ng tubig. Ang daming natatrap. First time ko talaga to. Mula, sabi natin 40 years. First time ko talaga sumakay sa rescue team dahil nakikita nyo ang lakas ng agos ng tubig tsaka lahat ng mga establishment pinapa-shutdown. So, naghahanap din kami ng makainan kasi nga gutom na kami. Pero wala kami makainan kasi nga ayaw nila ng dine-in, puro take out lang daw. So, wala kaming choice pero alam niyo ba, siguro kung kumain kami, hindi kami nakasakay sa last trip kasi last trip na daw to dito sa Santa Lucia kasi kailangan naman daw nila pumunta sa ibang lugar. Tapos, nang binaba, di ba sumakay na nga kami, tapos binaba kami dito. Mayroon nagradyo sa kanila na may bata daw na natrap, kaya kailangan nila i-rescue. So, nagpapasalamat talaga kami kanina na nakasakay kami dito dahil kung hindi baka gabi na or bukas na kami makakauwi dahil wala talaga kaming masakyan. Sobra talaga. Kahit sabihin mo magbayad ka ng mahal, hindi ka pa rin nila maitatawid dahil sobrang taas ng tubig. So yung video na to, ilang minutes lang to. Madami ako ditong video pero ito lang muna yung ating ipopost. Hindi ko pa nakuha kasi nga galing nga kami ng Kabading tapos na-stuck kami dito, nakailang sakay kami ng jeep kasi nga yung jeep ay hindi makalusong to transfer kami sa kabila. So pagka-transfer sa amin doon, dito na kami na-stuck sa Robinson. So maraming salamat talaga sa NDRRMC. Tapos may nakasunod sa amin na patrol ng pulis. Tapos kanina may nagpi-pick up na mga open na mga truck. Tapos yung iba mga dump truck pero hindi kami nakasakay doon kasi nga wala ang bubong. Tapos ayun, sobrang hirap pala ng ganito. First time ko talaga kahit nung nagtatrabaho ako. Pakiramdam nga. Tapos nagsasabi sila nasaan na kaya yung budget kasi nga dapat nakaantabay ang mga rescue team pero sila lang parang siguro nakatatlong balik na to sila. Tapos parang wala silang ka-reliever. So ayan, so, pagaling dito, nagsakay kami ng bus papunta ng Taytay. Tapos sa Taytay na kami kumain. Tapos hindi kami pwedeng mag-dine-in. So, nag-take out na lang kami. Tapos barado na yung ilong ko kasi nga medyo may sipon na talaga ako ng isang araw. Tapos medyo masakit na yung ulo ko. Kaya ayun, nagpapasalamat talaga ako nakauwi. Asan na yan si Tito?